Itong si Rowena Guanzon, ang dating Comelec Commissioner, hihimas rehas na ba ito? Makukulong na ba ito? Yan ang malaking tanong. Kasi yung karma niya nagsisimula na pong magdatingan. Ano ba kasing nangyari dyan? Dahil kasi sa kakadaldal niya during the campaign, no? Actually, noong 2022 elections, nakita mo talaga kung anong klaseng uri ng tao itong si Rowena Guanzon. At napakatindi ng kanyang pangbababoy, pambabanat o mga kritisismo kay PBBM. Kung inyong babalikan yung mga videos ka Coffee, matindi yung kanyang mga aligasyon, mga akusasyon kay PBBM na hindi na nga siya pinapatulan. At iyan, parang karma niya na ito ka Coffee. Dumating na ang ombudsman po, inaprubahan po ang pagpa-file ng graft charges. Hoy, hindi simpleng kaso ito ha. Hindi lang yan parang libel no, na mga pipitsuging kaso. Ito po ay graft charges versus ex-Comelec Commissioner Guanzon. Uy, ano na? Uy, good news. The Office of the Ombudsman has approved the filing of graft charges against former Commission on Elections Commissioner Rowena Amalia Guanzon for the alleged premature disclosure to the public in 2022 confidential information on the disqualification case against then candidate and now President Marcos that was then pending before the full body. Ang nangyari kasi, di ba, ay maraming mga kalaban noon si PBBM eh. Mga nag-file yan ng disqualification cases. Ang natatandaan ko dyan eh, 7 disqualification cases yan. I-final nila dyan sa COMELEC. Wala pang desisyon. Itong si Rowena Guanzo, dahil matabi lang nila, di ba? Masyadong knowledgeable, masyadong know-it-all. Ang dami niyang sinabi dito ka Coffee. Ayan, makakasuhan pa ata. Pinangunahan kasi yung desisyon ng body o ng COMELEC. Ano to, confidential information. Nag-share ka ng mga confidential information. Commissioner ka pa rin naman, di ba? Yan, ano ito? With the respondents, si Gonzon, improper disclosure of confidential information, this office finds probable cause. Ayan, may probable cause na po to indict her for violation of Section 3 of Republic Act number 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act as amended. The OMB said in a resolution by Graft Investigation and Prosecution Officer 3, Fatima Christine J. Franco Ilaw. The OMB said Guanzon is facing indictments for 2 counts of violating Section 3 of RA 3019 as amended for prematurely disclosing confidential information during her interview conducted by Sandra Aguinaldo noong January 27, 2022 at ni Paterno Ismaquiel II noong January 28, 2022. Wala pa kasing desisyon dyan at pinangunahan niya na nagbida-bida na ito ka coffee at naglabas na agad ng confidential information allegedly, di ba? Allegedly. Section 3 of RA 3019, paano siya sa public official, yan, pinaparusahan po yung mga public official, that time, public official siya, for divulging valuable information of a confidential character acquired by his office or by him on account of his official position to unauthorized persons or releasing such information in advance of its authorized release date. Ayan, in short, pinangunahan niya, nagbigay agad ng impormasyon sa mga media interviews na ito kahit hindi pa otorisado ng komisyon o ng Commission on Elections na maglabas ng impormasyon patungkol sa bagay na ito. Prior to the release of the COMELEC sa February 10, 2022, resolution penned by Commissioner Amy Ferolino that dismissed the disqualification case against Marcos, the OMB said Guanzon, who retired from the COMELEC on February 3, 2022, made a separate interviews with Aguinaldo, who is a reporter of GMA Network, and Ismaquiel, a news editor of Rappler. Yan, nagpa-interview po kasi si Madam. February 10 pa nilabas yung resolution. Ang interview niya, January 28 at 27. Mukhang kakamot nito ka-coffee si Rowena Guanzon. Mukhang kinakailangan mag-hire na magagaling na abogado para ma-absuelto siya dito. Kasi medyo malaki ang epekto nito sa kanya. Ano ba, baka maapektuhan din yung kanyang retirement once po na maparusahan siya dito o maging guilty siya dito. Ayan, nasobrahan kasi eh. Grabe ang banat kasi kay PBBM during the campaign. Ayan, iba ang gumante. Diba? Yun ang napapansin natin dito. Sige, banat kayo ng banat kay PBBM. Iba ang gumagante para sa kanya. Ano ito, karma ba ito? Ang karma, di ba? Ang science, sinasabi na science, may karma. Ang ethics, may karma, di ba? Sa lipunan natin, mayroong talagang karma. Gumawa ka ng mabuti,
mabuti ang babalik sa'yo, gumawa ka ng masama, masama ang babalik sa'yo. So ano to, karma ba ito kay Guanzon? Ano sa tingin ninyo? Ilagay dyan sa ating comment section. Marie Chris Hernandez, sino ba yan? Lenny na yan. Namatay lang yung asawa, kaya nakilala. Off topic ito, Marie Chris. Baka may ibang komento dyan. How true that there was a power sharing between PBBM and Sara as part of the deal? Vlogger VAT said so. I don't think may ganyang agreement, Ma'am Aquabis, no? Mukhang negatibo. At paano mangyayari yung power sharing? Mukhang impossible. Baybayan Sally, Andre Vallena, ang liwanag naman ng dinaya ni Robredo, si PBBM. PBBM won't enter into something violating the Constitution. Power sharing is not constitutional. Ocean science. Exactly. Hindi ko alam kung paano way, pero definitely walang way, no? Against the Constitution of power sharing. So how can PBBM agree with that? Definitely, yun. I-debunk na natin agad yan. Hindi mangyayari po yan. Angelica Carig. Oy, maraming salamat, Ma'am Angelica Carig, no? Sa iyong pa-stars. At kay Jam Valdez, nakikinig sa atin sa Facebook. Kay Jorem Beliazar, kay Zwita Tinoy, kay Pableo Jimena, kay John Perez Andrade. Happy viewing po sa inyo. Nakatutok po sa atin sa Facebook. Ayan, mga hindi pa po nag-comment na nagpapa-shoutout or kung ano man yan, ilagay dyan sa ating comment section, no, ang inyong mga opinion, reaction, mabasa ng ating mga kakopy yan. Dapat isa lang din sa korte upang mga COMELEC noong 2016 para magkaalaman kung sino ang may utak at involved doon sa brownout at focus na yan. Ang problema, kailangan mag-file ng kaso. Diba? Yan lang naman yan eh. Mag-file ng kaso, dinggin yan kung may probable cause o posible na mayroong kalukuhang naganap, dyan, magkakaroon po ng investigasyon dyan. Vilma Kalyanta, oy shalom, ka-coffee from Israel. Hello sa inyo, ma'am. Kasi ka-coffee, may nag-comment na kung malakas si PBBM, bakit natalo? Sinagot ko lang po, sorry. Sorry, Ma'am Maritri. Sorry din. Inabasa ko lang din po para sabi ko, para baka may mga previous comments, no? Talo talaga, dinaya daw, mahina si Marcos sa Mindanao at Visayas. Yun ang totoo, sabi ni Andre Vallena. Pero bakit nakakuha ng 32 million? Anyway, sige, nandiyan na tayo yan eh. Nakabubuan na rin dyan si PBBM eh. At naging mas malakas siya, mas naging ika nga stronger siyang nagbalik at nakakuha nga ito ng majority votes na 32 million. Ibig sabihin gusto siya ng taong bayan. Dilda Galvez, na matuluyan at masampahan ng kaso yang si Puangson. May ano na raw eh. Naaprubahan na ng ano eh, ng ombudsman eh. May ano na ito eh. Aprobado na ang pagpa-file ng graft charges kasi nakita nila ito ng probable cause. So, paano kaya yan? Filipina Escala. Uy, member na natin si Ma'am Filipina Escala, no? Welcome, ma'am. Isang ganang naka-coffee ito. Happy viewing po sa inyo. Good morning, dear. Good morning din po sa inyo, ma'am, nakatutok sa atin. Lily Bawat, watching po sa atin sa Facebook. Aileen D. Happy viewing po sa inyo. Kay Mirna Antiporda. Shoutout po sa inyong lahat. Ka-coffee na sa Facebook yung coffee natin. Magandang gabi po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Nasaan man po kayo ngayon. Magandang araw po. At kunin nyo inyong kape, ka-coffee. At sige, para i-discuss na natin itong ating huling topic no, habang kayo ay nakikinig po sa atin. Hanapin ko lang.